Pag-usapan natin dito Sir Chappy ano, yun nga nakarating sa amin sir parang may temporary adjustment kayo sa mga water lorry delivery service natin. Ano kaya sir yung ano, yung, pangunahing dahilan bakit nagkaroon tayo or bakit kinakailangang magpatupad ng, temporary adjustment sa mga delivery service natin o ng Metropolitan Naga Water District sa lugar, especially sa halimbawa diyan sa Gainsa, sa mga kalapit nating, bayan, Sir Chappy? So, actually po ang problema lang naman yung sa dahil sa last July 30 kasi, last Thursday, may nakarating na report sa akin na hindi makakapasok yung lorry na 10 cubic meter, yung malaki naming truck sa part ng Gainsa. Kasi meron po doon ongoing na repairs na ginagawa at yung isang lane ng kalsada doon, tumupas na po yung kalsada, yung lumang kalsada. So, delikado na po para sa malaki naming lorry para pumasok doon. Pero, fortunately po, yung maliit na lorry namin, kaya pa naman na pumasok doon. Ang problema lang ay yung lorry kasing maliit, meron na yung naka-schedule talaga na pinupuntahan. Kaya ang nangyari po sa Gainsa is hapon na sila napupuntahan doon hanggang gabi. Andun po yung lorry maliit para po dalhan sila ng tubig. So, ngayong araw nga po, tinanong ko ulit kung kaya na bang pumasok yung malaking lorry namin. Hindi pa daw pwede kasi malambot pa yung kalsado doon na damage. Delikado talaga para sa aming load. So kinausap ko po yung in charge ng mga lorries namin na ipagpatuloy yung pag-deliver doon na gamit yung maliit lang 550 para po hindi naman mawala ng tubig yung mga taga-Gainsa. Opo, iyon. And dito Sir Chappy ano, malaman ko lang, naapektuhan ba kayo yung operation ninyo sir nitong, road construction na ito sa Gainsa? And paano sir direktang naaapektuhan ng ongoing road construction yung mga regular na ruta po ninyo and operation ng inyo pong, mga water lorry, Sir Chappy? Hindi naman naapektuhan na masyado yung nagkaroon lang po ng pagbabago ng schedule doon sa Gainsa. Kasi may mali talaga kami mga lorries na tawag na namin mga penetrators na pwedeng pumasok sa mga kalsada. Kaya ang nagkaroon lang po ng problema is yung schedule lang ng pag-deliver ng tubig doon sa mga area ng Gainsa. Opo, okay. So ibig sabihin sir, doon sa may bahagi po ng Gainsa, puwedeng wala pa rin silang tubig sir or apektado pa rin, may delay sa, water nila sir, Sir Chappy? Noong kasi hindi pa nagkaroon ng problema ang line 1, hindi pa nagkakaroon ng pagbagsak ng presyo. Yung part ng Gainsa ng parte ng poblasyon, yung sentro na yan, nagkakaroon na sila ng tubig kahit papaano. Nagkakaroon na sila ng tubig kahit mahina. Kaya ngayon po na bumagsak yung presyo ng line 1. So, palagi po namin pinapadalhan na ng lorry yung area niyo. At sabi ko nga, ang Gainsa, isa po sa mga bayan na malaki ang problema ng FSWD. Kasi unang-una, wala po silang sariling mga pumping stations. Ang mga pumping stations po na nagsusupply sa Gainsa is galing pa sa upper barangay ng Naga. So, sa distance pa lang, malaking problema na po talaga. Kaya nga po meron kaming project na gagawin, may activity kaming gagawin ngayong taon na kung saan yung na pong papalakihin yung mga transmission line na nakatutok lang po papuntang Gainsa. Kaya matapos lang po namin yung proyektong gagawin ngayong taon,
pwede pong 24/7 magkakaroon na po ng tubig ang Gainsa, especially yung sentro, yung poblasyon, para po maibsan naman natin ang problema ng mga konsumidor natin sa packing yards. Opo, yun. And dito, Sir Chappie, bukod sa Kagbunga, ano-ano pa sir yung ibang mga barangay, mga sitio, mga komunidad diyan sa Gainsa ang apektado pa rin dahil dito sa pagsasaayos na ito or road construction, Sir Chappie? Yung mga problema dyan, even without the road construction pa, may problema na talaga po. So, hindi naman po yan dinidyan yung opisina ng MNW, management ng MNW. Magkakaroon talaga po ng problema nito. So, kaya nga po, kailangan natin na magkaroon ng pagpalit ng mga water line. Kasi nga, wala po tayong problema when it comes sa supply ng tubig. May supply po tayo ng tubig. Ang problema na hindi lang nakakarating doon sa mga barangay na dapat marating sa may parte ng Gainsa. So, kaya po, kailangan po natin palitan yung mga distribution lines, mapalakihan at yung mga lumang mga distribution, mga linya ay mapalitan na po. So, yan po ang ginagawa ng MNWD ngayon. Hinihintay lang po natin loan na kakay natin sa lugar. So, most probably po, baka ngayong August o September, magpatawag po ang luwa for signing of contract para dun sa loan na ina-apply natin. Para po magawa na natin yung mga proyekto na dapat gawin para po dyan sa Gainsa. Opo, yun. And dito, Sir Chappie, malaman ko lang may mga itinakda ba kayong mga alternatibong ruta o schedule sa MNWD para sa paghatid po ng tubig habang nagpapatuloy yung mga trabaho sa kalsada, Sir Chappie? Kaya nga po, pinapunta ang supply na po sa kanila yung maliit na lorry para po patuloy pa rin sila mapadalhan ng tubig. So, nagbago lang po tayo ng schedule. So, kung nagdadala naman sila ng malaking lorry ng umaga, ngayon po hapon at gabi pagdala po ng tubig doon. Kasi nga, meron mga talagang original na schedule. Yung lorry natin na maliit, may nag-deliver po sila sa may parte na Manglayawan. So, inaraw po natin na may schedule sila gabi po para mapadalan pa din po sila. Kaya nag-overtime po ang ating mga kasamahan para yung mga drivers natin, yung mga pinante natin, para po madalan sila ng supply ng tubig. Opo. Dahil sir sa pangyayaring ito na yun nga nagkaroon ng naapektuhan yung ating operasyon dahil dito sa road construction na ito sa Gainsa, sa Kagbunga. Kumusta sir yung reaksyon naman ng mga taga Kagbunga, taga Gainsa? Hindi ba sila sir yung parang sa atin ng complaint or reklamo na oy baka tumaas yung bill namin ito, mga gano'n. Sir Chappie? Actually po hindi naman. Natural na po na may mga reklamo yan. Kasi nga kailangan talaga ang supply ng tubig. So hindi po natin maaalis ang mga complaints nila. Pero ginagawa naman po natin ang paraan para po maibsan naman yung mga reklamo nila. At hindi naman po ma-affect pati ang kanilang bill sa tubig. Kasi same lang naman. Ini-inject naman natin sa system yung supply ng tubig na nakukuha. Opo, iyon. And paano sir, paano nyo sir tinitiyak ng ahensya ng inyo pong tanggapan na sapat pa rin yung dami ng tubig na makararating sa mga apektadong consumer sa kabila nga po nitong mga restriction sa pagbiyahe, Sir Chappie? Dinodoble po ng ating lorry ngayon na maliit ang pag-deliver doon. Kung halimbawa, kung pupunta doon yung lorry natin na malaki 3 beses sa isang araw,
So kailangan pong mataparan ng ating maliit na lori. At least mga 5 o 6 na pwede sila walikod sa ating Opo, iyon. Okay. And may ito Sir Chappie, maitanong ko lang, may mga specific lang ba kayo sir na oras kung kailan mas magiging prioridad ang pagpapadala ng water lorry sa mga lubhang naapektuhang puok or lugar, Sir Chappie? Yes po, hapon po na nagsisimula ang lorry natin na pumunta doon. Mga alas 4, alas 5, papunta na po doon ang lorry maliit natin hanggang mga alas 7, alas 8 po ang extend ng kanilang kumawa. Okay, yun. And dito, Sir Chappie, maitanong ko lang, kayo ba sir ay nakipag-ugnayan na sa LGU dyan sa Gainsa? Ano sir yung mga hakbang siguro na gagawin nyo, if ever naman, para makipag-ugnayan po sa mga, sa mga lokal na opisyal and sa mga residenteng apektado ng pansamantalang pagbabagong ito, Sir Chappie? Actually po, kung pagdating po sa communication sa munisipyo, hindi po ako nag-personal na nagpumunta sa barangay, sa munisipyo. Pero siguro very obvious na alam na nila yung nangyari dyan sa kalsada. Kasi ongoing na po yung road construction. So, siguro po alam na po kung ano nangyari sa kalsada. Okay, yon. And dito, Sir Chappie, maitanong ko, kayo ba sir magre-request ng karagdagang delivery or emergency water supply? If ever sir, and paano nyo po ito gagawin para sa mga residente natin sakaling maubusan sila ng tubig habang isinasagawa o nagpapatuloy itong road construction na ito, Sir Chappie? Ito, hindi naman siguro mawawalan sila ng tubig o lorry na pwedeng magulipat sa kanila. Kasi nga po, nagpalit lang tayo ng schedule. Nangyari lang, hapon lang at gabi napupuntahan sila ng lorry natin. So, pagdating po sa pagpadala ng tubig sa Papinagay, siguro po hindi naman po magkakaroon ng not unless na masira yung mga lorry natin. So, dyan tayo magkakaroon naman ng bagong problema. Pero sa ngayon po, nag-change lang tayo. Nag-change schedule lang po tayo. So, napapadalhan pa rin po yung Papinagay sa supply ng tubig. Opo, yun. Eto Sir Chappie, maiba ko ng konti, last time sir, nung interview natin about dun sa mga nagnanakaw ng metro ng tubig, kumusta dito sir sa ngayon, August na ngayon, meron pa ba sir na mga napabalita na i-report sa atin ang mga nagnanakaw ng metro ng tubig, Sir Chappie? Walang naman. Wala pa pong report ngayon na August. Pero noong July, ngayon pa rin po na 34 meters ang nawawalang tubig. Sa ngayon po, wala pa naman pong nakakapasok na report na may nadagdag pa. Opo, iyon. And what about Sir Chappie yung nasasangkot sa illegal booster pump? Kumusta po ito sir? Meron pa bang mga ganito ngayon sa Naga ngayong August, Sir Chappie? Tuloy pa rin po ang team ng task force booster na mag-ikot sa mga kabahayan. Nakikita namin sa database namin na suspected namin na gumagamit ng booster pump. So, sa ngayon po, wala pa naman bagong report. May bigyan tayo ng notice of violation. So, patuloy pa rin po ang aking team para po maglibot sa mga kabahayan. Oh. What about Sir Chappie yung natin, yung mga pumping stations natin? Kumusta po yung siguro yung operation? Kung may mga sinasagawa pa tayong mga pumping station, kumusta ang development nito, Sir Chappie? Ngayon po, normal naman ang operation ng mga pumping stations natin.
Meron lang pong isa ngayon na chinecheck ng ating team ang Carolina pumping station kasi lagi siyang nag-shutdown. So, tinitingnan po natin kung ano po problema ng pumping stations na yun. Pero sa ngayon po, normal naman operation ng ating pumping station. Okay, very well said, Sir Chappy. Bago tayo magtapos, Sir Chappy, ano sir ang may iwan nyo sigurong mensahe, lalo na sa mga consumer natin ng tubig, sa mga taga-Gainsa na naapektuhan nito? Ano kaya sir yung inyong may iwan na mensahe sa kanila, sir? Yes po, yung MNWD po, patuloy pa rin na gumagawa ng mga proyekto para po masolusyonan yung problema dyan sa parte ng Gainsa. So, hindi lang po tayo makagalaw ng madalian. Kasi alam mo, kailangan marami po mga dinadaanan na mga requirements na bago po tayo makagawa ng proyekto niya. May mga biddings na ginagawa, hinihintay po natin yung funding, so medyo natagal lang po yung funding. So kailangan po natin maayos muna yung mga kailangan pong gawin. Pero gumagawa po tayo ng paraan para po maibsan po ang problema yan sa pagpunang.